Yun guys, una sa lahat gusto kong magpasalamat sa kay Lord kasi lahat tayo nandito, di ba? And second, gusto kong magpasalamat kay Coach Ivan, kay Coach Carlo, at sa lahat ng mga leaders na bumubuo ng Team Elevate. Alright? So, kumbaga, sabi ko, mukhang makikinig na lang yata ako kay Coach Ivan, kay Coach Carlo eh. Di ba? Kasi ano eh, ang dami kong natututunan eh, kasi ako yung leader na gusto ko lagi nakikinig. Pumupulot ka ng maraming wisdom. So sabi ko mukhang sabi ko, Coach, okay lang ba kayo muna yung speaker ngayon? Nabanggit nga ni Coach Ivan, offliner po tayo. 'Di ba? So since nag-start ako mag-network, actually offliner na po talaga ako since 2016. Actually until now. So lately na lang kami nagzo-Zoom. At sobrang na-inspire kami kasi nung nakita ko sila Coach Ivan, sila Coach Carlo na talagang ang bilis nila tapos nagzo-Zoom lang sila. So alam mo yung naano ko na-encourage ako, na-inspire ako na sabi ko, what if gawin din namin dito sa team, itong online. Pero alam ng mga leaders ko, so may mga leaders ako dito na until now, marami pa kaming ginagawang adjustment sa Zoom. 'Di ba? Yung minsan hindi namin alam paano yung pagpindot ng pag-mute. Imagine, no? Ganun kami ka-offliner talaga. So, ako guys, nag-platinum ako, 'di ba? Yung mga leaders ko dito sa ano sila, nag-gold sila, lahat po 'yan. O offliner. And alam niyo po, napaka-blessed po ng lahat ng mga nasa Team Elevate kasi lahat po kayo, 'di ba? Hindi na po ninyo pinoproblema kung sino yung magto-talk, sino yung mag-ooperate ng Zoom. Diba? So, kumbaga, lahat yan iniisip na ng mga coach nyo. Diba? Kumbaga, ako po, paano po ba ako nagsimula mag-network? Okay, so, isimulan na natin. Alam ko, marami po dito yung mga gusto pakinggan yung aking story. Pero ano po, no, isi-share ko lang po sa inyo yung experience ko, yung buong experience ko ng pag-network. Alright, so anyway po, pakilala ko mabilis, my name is Nicolene Perez. And ang background ko po, dati po akong factory worker. Di ba? So actually, hindi lang po ako factory worker, marami na po akong pinagdahanan sa buhay. And yun po, nagsimula ako mag-network 2016. So almost 7 years na po ako nag-network. So yan, matagal pa po sa akin sila Coach Ivan. So kaya nga gustong-gusto ko laging nakikinig kapag sila nagsasalita. 'Di ba? So yun po, actually pang ilang company ko na po si Live Good. Parang pang-anim po yata. Pang-anim o pang-pito, pang-pito. 'Di ba? Ang dami ko ng company. So sa lahat ng mga may experience na dito sa network, possible isipin nyo na bakit ako palipat-lipat. Ayan. Di ba? Ano ba? Junkie ba ako? O kumbaga, pag may nakita akong pioneering, lumilipat agad ako. So actually po, yung first company ko po way back 2016, almost 1.5 lang po yun. Local po yun. So 1.5 po doon, nagsara po yung company na yon. Okay, and I'm so thankful kasi before po siya magsara, kumita naman po ako doon kahit papano ng 6 digits. Kaya yung new blood po ako doon bago po. And ikikwento ko po sa inyo, nung ako po nagsimula mag-network 2016, yung nagpasali sa akin na apply, 1 week po nawala po siya. Okay? Nawala as in. Ako po new blood ako that time. Napasali ako ng total stranger. Dumating lang po sa point na alam mo yun, na gusto mo nang yumaman, na sawang-sawa ka na sa kahirapan. Kaya na-approach ako nung stranger na yon, nag-attend ako ng seminar, tapos automatic, pag uwi ko ng bahay, naghanap ako ng paraan, nag-join ako. Pero ang nakakalungkot kasi 1 week na wala po yung upline ko na yon. So hindi ko po alam kung saan ako ko-connect. Okay, hindi ko po alam kung ano mo yon na sinong hahanapin ko na coach na mentor na mag-guide sa akin. Okay, so kumbaga ano sa mga bago po dito, you're so blessed kasi po may mga nag-guide sa inyo. You're so blessed kasi andyan sila Coach Ivan, si Coach Carlo. Guys, kung ano po, ang hirap po ng walang apply, ang hirap po ng walang coach, promise. Kasi sa first company ko po, almost 1.5 year akong walang apply, walang coach na walang nag-guide sa akin. Kasi even na yung mga may-ari doon, mga networker na parang parang hindi sila builder parang gusto lang talaga nila kumita. Kaya po ang ginawa ko pong noon, mentor coach is online lang. Yan, sila mentor chairman, si mentor Duard, sila mentor Jaylin, yung mga ibang kumpanya. Even yung mga mga successful networker sa ibang kumpanya.
Okay, bakit ito kinikwento? Kasi sa lahat ng mga bago dito, napaka-bless po ninyo kasi may mga mentor kayo, may mga coach kayong nag-guide na ginagawa po nila lahat para kayo po maging successful, para kayo magkaroon ng resulta. Kasi ang hirap po, kumbaga, hindi na po ninyo pagdadaanan yung mga pinagdaanan namin na hirap. Hindi na po ninyo pagdadaanan yung mga, ano ba, yung mga mahabang journey. Kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan, lahat ng mga mistake, lahat ng mga pagkakamalin ng mga coach nyo, okay? Lahat po yan, hindi na po ninyo actually may experience na mahabang panahon. Kaya that's why then napaka-importante na, kumbaga guys, before, pagkatapos nitong Zoom natin, i-message mo yung mga grand coach mo, grand mentor mo, magpasalamat ka sa kanila. I-appreciate mo sa kanila. 'Di ba? Kasi guys, isa po yan sa mag-guide sa inyo, makakatulong para makuha po ninyo yung mga goods nyo. Okay, so yun po. Yung second company ko po, 2018. So, isang taon lang po ako doon. Nagsara po yung kumpanya. So, local na naman po yun. Okay? So, ngayon, yung pangatlong company ko po, doon na po ako sumali sa Great Life. So, sa lahat ng mga familiar doon sa company na yon. So, doon ko po nakasama actually si Chairman. Okay, nung nagsisimula ako doon, almost a year kong kasama si Chairman sa company ko na yon. Every time after namin humataw, nagkakape kami, kumakain kami doon sa dating resto nila. Tapos pinupuntahan namin siya doon sa kung saan sila laging nagtatambay ng mga taga Pampanga na successful sa company nila. That's why doon ako na-mold. Okay, doon ako na-mold. Kumbaga, doon, yun yung reason. Isa sa reason bakit ako nagkaroon din ng resulta sa kumpanya ko na yun, yung pangatlo. Okay, kumbaga, after nun po, nung pamomentum na ako, nung nahit po natin yung 7 digits ulit ng isang buwan, ng isang taon, bigla naman po nag-pandemic. Okay? Nung nag-pandemic, alam naman po natin lahat tayo apektado. Tama po ba? Hanggang sa, ayun, after 1 year nang nakalipas, nag-decide yung kaibigan ko na magtayo ulit ng kumpanya. This time, kinuha niya po tayo as vice president ng kumpanya niya. So yes po, nagtayo na po tayo ng networking company dati. Lahat ng tinita ko sa kumpanya ko nung before bago magkaroon ng pandemic, binuhos ko po. Tinodo ko sa kumpanya na yun kasi talagang nalula ako doon sa profit sharing, yung mga kitaan. So, yun po, nakakalungkot kasi after 6 months, sarado po yung kumpanya. So, so, alam mo yung, kung hindi mo na-experience kumita sa network, kung hindi mo na-experience kumita sa ganitong industriya, susuko ka eh. Kumbaga, lalo na kapag ka nasisira yung pangalan mo. Pero thankful ako kay Lord kasi kahit papano, every time na lumilipat ako, may kahit papano, meron tayong konting income eh. Tama ba? Hanggang sa, ayun po, nagsara po siya. So I decided na mag-network ulit. Okay, yun po yung last company namin bago ko nakasama sila Coach Ivan. So guys, pasensya na kayo, kinukwento ko para at least magkaroon kayo ng konting background sa akin. At I think kahit pa paano makaka-relate at magkakaroon kayo ng konting wisdom ba o learnings. So yun po, after po nung company na yon, nung nagsara yung kumpanya namin na tinayo, siguro mga isang taon lang yon. Okay, nakapag-build kami ng malaking organization ulit doon, pero sad to say, nagsara na naman. Local po yun. Di ba? So doon na po kami nag-meeting ng mga leaders ko na, ops, teka lang. Kumbaga, alam mo yun, nakakatakot, nakakasawa ng yung laging pasara-sarang kumpanya. Di ba, never pa po ako nakatiming ng isang kumpanya na tuloy-tuloy na uh, hindi siya nag-close. Except doon sa Great Life, di ba? So kumbaga, nag-decide kami, sabi namin na, guys, this time, subukan natin ang international. Subukan natin ang US company. So alam natin na mahirap, alam natin na challenging kasi alam naman po natin pagka international company, malaki po yung package, malaki po yung maintenance. Gaya nga po ng sinabi ni Coach Ivan and Coach Carlo. Okay, hanggang sa naghahanap na kami ng kumpanya na international, US company. Guys, willing kaming mahirapan, willing kaming alam mo yun na dumaan sa proseso kasi alam namin na gusto namin ng long term na. Nakakapagod yung magbibuild ka ng organization, tapos kinabukasan pagising mo, wala na yung kumpanya mo. Until, yun po, biglang nag-message sa akin yung kaibigan natin na mentor ko, yung si Chairman, yung the past company namin nila Coach Ivan. Siyempre, kilala ko yun. Siyempre, akong baga, naging malaking part yun sa success ko. Bakit ako nagkaroon ng resulta sa ibang kumpanya ko. Kaya that time, nung hindi ko pa alam yung compliant, hindi ko pa alam yung
yung mga products, 'di ba? Ang alam ko lang galing siyang international company. So sabi ko, alam niya yung pamamalakad, alam niya yung mga kailangan para tumagal yung kumpanya. Tama? Hanggang sa yun po, nag-join kami ng grupo ko. Okay, hanggang 6 months, actually, hindi po kami kumita doon. Yun po yung totoo. So, hindi kami kumita. Kumbaga ako, alam ko po, kilala ko po yung sarili ko. Never ako sumali sa isang kumpanya na bago man lang magsara ng isang taon, pinakamali kong income dyan na nasa kalahating milyon. So sabi ko, may something. 6 months na ako, pero bakit wala akong, ito lang ang kinita ko, 15,000 ng 6 months. Yun po actually, so tiniis namin yun, pati yung mga leaders ko. So marami mga leaders ko, medyo nagpahinga sila. Doon ko po nakilala si Coach Ivan. Ayan, so doon na po pumapasok yung kwento natin. So, doon ko nakilala si Coach Ivan and actually si Coach Ivan, si Coach Carlo, that time gusto ko talaga lagi sila nami-meet kasi alam ko po yung pinanggalingan nilang kumpanya, malulupit ang training doon, malulupit yung mga wisdom. That's why namimiso lang ako, gusto ko lang makapulot. Hanggang sa kahit paano siguro naging kaibigan natin sila. Lagi kami magka-chat ni Coach Ivan. Pero yun po, hanggang sa nagpi-pray kami. Sabi ko, Lord, ano po, mag-i-stay po ba kami sa company na to o hindi? O maghahanap kami ng kumpanya o titiisan namin? Siguro si Lord na rin ang nagbigay kay Livewood. Nung pinakita niya po yung Livewood sa amin, nung inaral ko po siya, sabi ko, ito yung inahanap namin international company. Ito yung inahanap namin na, alam mo yun, na US. Guys, sa mga bago dito sa mga bago dito, narinig ko po yung sinabi ni Coach Ivan kanina na hindi porke bago, mag-join ka na. Hindi porke, alam mo hindi porke bago lang si Livegood dahil ka nag-join. Kasi po, ang nakakatakot po ako, I'm not against sa mga local company. Okay po yung mga local company, guys. Pero based on my experience sa panahon ngayon, yung iba, ang intention nila, kapag nagtayo ka ng kumpanya, ang goal nila is para kumita lang. Tapos after one year, pag kumita sila ng 10 million, 15 million, i-declare nila na bankruptcy. 'Di ba? Minsan mag-i-stay sila ng 3 taon, after noon i-declare nila na bankrupt. Bakit ko paano ko po alam? Kasi nagtayo nga po kami ng company. Alam po namin yung mga at guys, wala pong tumatagal na kumpanya ngayon sa local na mga bago. 'Di ba? Okay pa sana yung mga dating kumpanya na nagsimula, yung mga 2005, okay pa 'yun. Pero siyempre kapag sumali na tayo doon, huli na tayo. Iba din yung pioneering. Pero ang point ko dito, guys, 'di ba? Ang nakakatakot po mag-join ngayon sa local. Okay, again, sa lahat po ng mga galing sa local, don't get me wrong. Pero kung kayo po, may experience ninyo yung na-experience ko na laging nagsasara, baka isumpa mo yung ganitong business. Di ba? Baka isumpa mo yung, ay nako, bakit ako sumali sa ganito? Guys, good news. Kasi never mo na yan may experience. Never mo na may experience yung umulit-ulit. Bakit ko alam? Okay? Pwede kayong mag-research sa Google. Ang pinakamatagal na kumpanya at tumatagal na kumpanya is international company po, US company. Okay, yan, andyan si Amway, andyan si Yosana, andyan si, 'di ba, si Forever Living. I-search niyo po kung ilang taon na po sila, more than 20 years, hindi pa nga po ako pinapanganak. Andyan na yung mga kumpanya na yan eh. Diba, kumbaga, guys, yun po yung masarap, yung kapag pinagpaguran mo, pagka hinataw mo at nakapag-build ka ng grupo, talagang alam mong passive income na kahit wala kang gawin, kikita ka. 'Di ba? Hindi yung hatawin mo ngayon after 6 months, after 1 year, sarado na yung kumpanya. Bakit ko kayo binibigyan ng idea? Kasi lahat po tayo blessed kasi nasa international company po tayo. Okay? Ngayon, okay, ngayon po, bakit po maganda ang international company si Livegood? Okay, sa lahat po ng mga bago dito, actually po maraming mga networker ang mga gusto sumalpak, ang gusto mag-network ng US company po. Okay? Bakit hindi sila hindi nila ginagrab? Bakit po nasa local company pa rin sila? Kasi they thought, alam nila kapag ka maliit ang kapital, maliit din ang kita. Yun po yung thinking namin ng mga local. Okay? At kapag ka alam namin, kapag ka, alam mo yon, pagka international company, okay, mahirap. Yun din yung thinking ko before. Pero lahat po ng mga problema ng mga network marketing, okay, lahat po ng mga weaknesses ng networking company, guys, binigay na po ng solusyon ni CEO natin ni Ben Glinsky. Okay, number 1 po, okay, yung mataas na package. Tama? So alam naman po natin na lahat ng market natin, mas malaki po yung market C, yung tinatawag, which is yung mga nasa ilalim.
Yun po yung kayo yung pong walang hirap magkaroon ng savings, yung mababa lang po yung sahod. Tama, yun po yung pinakamalaking market natin na 97%. Kumbaga, okay, kumbaga guys, ang maganda dito kay ano, ito po, ang isang weakness po ng local company po at ibang kumpanya, yung tinatawag natin na binary. Okay? So at ito po i-explain ko sa inyo bakit nasa tamang kumpanya kayo. Yung iba po binary, kapag lumaki po yung kabila, wala kang kikitain. Meron ka lang doon ano po, points lang. Kapag may nakuha kang isa, may nakuha kang dalawa, lumaki yung kabilang side mo, guys, sad to say, points lang po yung meron kayo. Wala kang kikitain. Pero kay Live Good, kahit isang leg lang po yung lumaki, jackpot ka na, kikita ka ng malaki at papassive income ka. Number one po yun. Bakit tayo nasa tamang kumpanya? Pangalawa po, aside sa US company tayo, international, guys, meron po tayo ditong maliit na package. Which is bakit ang bilis-bilis po natin. Sabi nga, di ba, people can lie, but numbers don't lie. 10 months pa lang si Live Good, pero 850,000 members na tayo worldwide. Wala pong nakagawang networking company po niyan dito sa buong mundo. Si Live Good lang po. 'Di ba? Kumbaga nakakaano mo 'yon? Bakit 850,000 na yung numbers 10 months pa lang? What if pagdating ng 3 years, pagdating ng 5 years, gaano po tayo kadami? Okay, right now 850,000 tayo. Guys, imagine pag umabot po tayo ng 10 million subscribers, 100 million subscribers, tayo po yung nauna dito at nasa long-term company po tayo, ano na po yung kikitain natin at ano na po yung buhay natin. Okay? At sa lahat po ng mga bago dito na mga members po natin na attendees, guys, napakaswerte po ninyo kasi kayo po pure online na po yung na-experience nyo. Kumbaga, hindi na po ninyo kailangan pang lumabas ng bahay para mag-flyers. Hindi na po ninyo kailangan pupunta ng office para bumili ng produkto. Guys, literal po, online. Kaya napakadali na lang po talaga ngayon na magkaroon ng resulta sa ganitong negosyo. Kasi po, hindi na po ninyo dadaanan yung mga pinagdaanan namin nila Coach Ivan. Okay, hindi na po ninyo pagdadaanan yung hirap na pinagdaanan namin sa offliner nila Coach Carlo. Ngayon, kaya po namin nagawa kahit pa paano magkaroon ng resulta kasi yun po yung forte namin, which is offline. Okay? Ngayon, um, ilang oras ba tayo dito? Patansya, 30 minutes po ba or 20 minutes? Ngayon guys, I-share ko lang. Okay, bakit po importante ang training? Okay? Bakit importante ang training? Kasi guys, ang training parang ano yan parang Tesla. So familiar po ba kayo sa Tesla na sasakyan? Yung gawa po ni Elon Musk. 'Di ba? So imagine po ang Tesla, okay? Napakagandang sasakyan yan, ano yan, kumbaga automatic yan. Okay, may camera yan sa likod, may camera yan sa harapan. Guys, itong sasakyan na to, napaka-potential. Pero itong sasakyan na to, guys, itong Tesla, di battery charge. Ibig sabihin, kailangan mo munang isaksak, okay, para pag nakapag-charge, dun pa lang siya gagana. Ngayon, ito question, what if itong Tesla na sasakyan na to, low-bat pala? Okay? Bakit low-bat? Okay, kasi po, hindi po na-charge. Okay? Do you think, kahit gaano ka-potential itong sasakyan na to, kahit napakaganda na sasakyan na to, guys, lahat po yan mawawala. Bakit? Kasi po, itong Tesla na to, low-bat, hindi po siya magagamit. Ngayon, ang kagandahan po sa training natin, guys, ito po yung parang pinaka-battery charge natin o pinaka-battery station, chargeable. Okay? Minsan may experience mo na negative ka, nare-reject ka, nadi-discourage ka, lalo na po sa mga bago dito, na bagong ginagawa po itong negosyo natin. Alam ko po yung na-experience nyo. May mga taong pinagtatawanan kayo, may mga taong hindi kayo pinaniniwalaan. Tama po ba? May mga taong nagbablock sa inyo. Tama, guys. Normal po yan. Kumbaga, the moment na nag-attend ka ng training kagaya nito, the moment na may mga training na ginagawa po yung mga coach natin, yung mga mentor natin, kailangan po nating mag-attend. Bakit? Kasi ito po yung pinaka battery station natin na after mo mag-attend ng ganito guys, mapapower up ka na naman. May excite ka na naman. Tama po ba? At the same time, malalaman mo na yung mga na-experience mo, normal pala na may experience. Kasi part po siya ng negosyo. Normal pala na may experience mo yung ganyang sitwasyon kasi part po siya ng success o proseso. Tama ba? What if
Okay? Hindi ka nag-a-attend ng training, hindi ka nag-a-attend ng ganito. Guys, mas lalo ka pong manenegative, mas lalo ka pong madi-discourage. Okay, at the end of the day, baka mag-quit ka. Tama po ba? Lahat, sabi nga dito kung gusto mong kumita, dapat nagpapakita ka. Okay po ba 'yon? So, paki-type nga sa chat box. Kung gusto mong kumita, dapat nagpapakita ka. Sige po, paki-chat muna. Sige po. Okay? Bakit? Bakit kailangan mong magpakita? Magpakita ka sa coach mo, magpakita ka sa taong nag-invite sa'yo sa ganitong negosyo. Magpakita ka sa mga trainings. Magpakita ka sa mga group na kagaya nito. Bakit? Kasi guys, dito mo kumbaga, doon ka mamamold, doon ka gagaling, doon ka kukuha ng charts, doon ka may excite. Bakit kailangan mong ituloy yung negosyo na sinimulan mo? Kasi the moment hindi ka nagpapakita sa mga coach mo, sa mga taong nagpasali sa iyo dito at lalo na po sa training, maniwala ka sa akin, baka 1 week pa lang, baka 2 weeks pa lang, hindi mo kayanin yung rejection, yung discouragement na pinagdadaanan mo ngayon. Okay po ba 'yon? So lahat po tayo dapat kapag nagpatawag ng training, yung mga coach natin, yung mga mentor natin, kailangan po natin mag-attend kasi napaka-importante niyan. Aside po sa meron tayong wisdom, natututo po tayo at the same time po, okay, marirecharge po tayo. Babalik po yung dating excitement natin, babalik po yung dating gigil natin para mas maabot natin yung lahat ng mga pangarap po natin. Okay po ba yon? At ito po, okay, guys, ito po ang gusto ko pong i-share sa inyo. Dapat simula ngayon, okay, na nagnegosyo ka, dapat tanggapin mo guys na hindi lahat ng mga kaibigan mo dati, nung hindi ka nagnegosyo, dapat lagi mo pa rin silang kasama right now. I-accept na ninyo na mag-iiba kayo ng kaibigan. I-accept na ninyo na hindi nyo kasama yung lagi ninyong kasama. Kasi imagine, yung dati mong kasama nung hindi pa ka, nung wala ka pa kay Live Good, nung hindi ka pa nagnegosyo, di ba laging pinag-uusapan doon mga negative, 'di ba? Yung laging pinag-uusapan mga paninira ng tao, yung pinag-usapan ninyo ng last 3 years ago, 5 years ago, pinag-uusapan niyo pa rin. Tama ba? Kung meron, sabi nga, kung meron kang 4 na tao na laging kasama na circle, okay? At ang halimbawa, kinikita ng mga yun, mga 10,000 per month. Guys, ganun din po yung kikitain mo per month. The moment na nakasama ka sa circle na kumikita ng 100,000 per month, sigurado po, magbilang ka ng ilang buwan, magbilang ka lang ng ilang taon, isa ka na po sa kikita ng 100,000 per month. Bakit? Kung sino po yung mga kasama mo, na-adapt mo sila paano sila mag-isip. Kung sino yung mga nakakasama mo, na-adapt mo sila paano sila mag-decide, paano sila magsalita, paano sila, alam mo yon, kumilos. Okay? Kaya napaka-importante guys sa kay Live Good, hanapin mo yung circle mo. Dapat lagi mong kasama yung mga taga Live Good din. Okay? Dapat ang lagi mong kasama yung mga payaman, yung mga may pangarap. Okay? Ano yun meron tayong kwento dyan. Okay? So, may isang kwento, okay? Isang agila at isang manok. Sabay po silang nangitlog sa isang puno. Okay? Yung agila po, nangitlog sa taas ng puno, yung manok naman nangitlog sa ilalim ng puno. Ngayon, yung isang itlog ng agila nahulog po. Okay? Doon sa nest ng manok. Hanggang kumbaga po, napisa po lahat ng mga itlog ng manok, kasama na po yung itlog ng agila. Hanggang nung paglaki ng mga manok, kasama yung agila na nahulog. Okay? Kung ano po yung ginagawa ng mga manok, yung patuka-tuka po sila, tapos lumilipad lang po sila na mababa lang. Tama? Hindi naman kasi makalipad po ng mataas yung mga manok. Tama po ba? So kung ano yung ginagawa ng manok, yun din po yung ginagawa ng agila. Kasi sila po yung lagi nang kasama. Tama, one time, isang araw, nakita po nung agila, yung mga lumilipad na agila sa impapawid. Tapos tinanong po nung agila doon sa katabi ng manok. Sabi niya, bro, nakikita mo ba yung mga agila na yon? Di ba ang taas ng lipad? Parang ang sarap ng ganun, no? Yung nasa taas ka. Tapos makikita mo yung mga impapawid, makikita mo yung ganda ng nature. Tapos ano po, alam niyo po anong sabi ng manok? Sabi niya, bro, yan yung mga agila, yan yung mga na hari ng ibon. Huwag ka nang mangarap maging agila kasi ibon lang tayo. Huwag kang mangarap na maging agila kasi pinanganak tayong manok, mamamatay tayong manok. Alam mo, nakakalungkot kasi
tumanda yung agila na yon, nakuha po niyang nawala na hindi niya alam na potential siya at agila siya. Anong moral lesson po ng kwento? Pag ikaw, lagi mong kasama mga maling tao, lagi mong kasama yung mga walang pangarap, lagi mong kasama yung mga, alam mo yung mga poor mindset, maniwala ka sa akin, kahit potential ka, kahit agila ka, kahit naka-design ka yumaman, kahit naka-design ka maging successful, pero dahil mali yung mga nasa circle mo, mawawala po lahat yan. Kaya again, napaka-importante na dapat yung circle mo is kasing mindset mo, same kayo ng pangarap, same kayo ng ginagawa, at ang pinaka-importante, dapat yung mga kasama mo, yung magkakapareho kayo ng mga pangarap. Okay po ba yon? Okay po ba yon? So, ngayon po, okay ngayon, mamaya po, bibigyan ko kayo ng konting tips based on my experience. Paano ko po nakuha yung rank ko na platinum rank ng 3 months. Okay, so sa pinakadulo po yon. Ngayon, ito po, alam ko po na alam nating lahat na ang nilabas natin dito is 2,900 lang. Tama po ba? So lahat po kayo, malamang 2,900, pero sa team po kasi 2,950. Okay, ngayon, di ba napakaliit kung iisipin mo? 2,950, 29 lang. Okay? Yan po yung isa sa mistake, yung mindset na tinatawag. Hindi porke, alam mo yon, kaya siguro hindi mo sineseryoso itong negosyo, itong Live Good. Kaya siguro hindi mo ginigigilan, hindi mo inahataw, hindi mo, alam mo yon, hindi mo binibigay lahat. Kasi ang mindset mo ay, maliit lang naman yung nilabas ko eh. 2,950, 2,900 lang naman yung nilabas ko eh. Di ba? O, so, pwede naman ako bumalik ng trabaho ko. Or pwede ko naman balikan kung ano man yung ginagawa ko dati. Guys, yan po yung isa sa mistake. Bakit hindi nyo siniseryoso etong Live Good? Yung wrong mindset. Kasi akala mo, 2,950 lang ang kapital. Pero hindi mo alam na yung 2,950 na yan, kayang kitain yung kinikita ng mga malalaking traditional business. Gaya ni McDo, gaya ni Jollibee, di ba? Gaya ni Starbucks. Isipin mo, guys, imagine, isipin mo ang nilabas mo dito, 50 million. Isipin mo ang nilabas mo dito, 40 million pesos. Eto ang tanong, siseryosohin mo kaya etong Live Good? Isipin mo guys, ang nilabas mo dito, more than 30 million. Tanong, ibibigay mo lahat? Kahit anong mangyari? Magkakaroon ka ba ng mindset na whatever it takes? Okay, gagawin mo ba lahat na alam mo yan para hindi sumuko? 'Di ba? Gagawin mo lahat. Bakit? Kasi ang nilabas mo 40 million eh. Kasi ang nilabas mo 30 million eh. Kasi ang nilabas mo napakalaki. That's why siseryosohin mo siya. Kasi napakalaki ng nilabas mo. Guys, kay Live Good. Okay? Isipin mo dapat dito ang nilabas mo 40 million. Dapat ang mindset mo dito, ang nilabas mo dito 50 million. Para lahat ng effort mo, okay, naka-mindset ka na whatever it takes, gagawin mo lahat para magtagumpay yung negosyo mo. Kasi, alam mo yun yung tinatawag natin na small business kasi ang tingin mo kay Live Good. Kasi 2,950 lang, 2,9 lang ang nilabas mo. Pero pag ang tingin mo dito is big time business, ang nilabas mo 40 million, 50 million, maniwala po kayo sa akin, seseryosohin mo si Live Good. Maniwala ka sa akin, kahit ano alam mo yon, ibibigay mo lahat. Okay? Para maging successful lang yung negosyo mo. Ngayon, bakit ko sinasabing dapat McDo? Bakit Jollibee yung mindset mo na nilabas mo dito? Mag-research ka after itong Zoom natin. Ang McDo, ang Jollibee, kumikita yan ng more than 200,000 per month, 300,000 per month. Tama? Magkano nilabas nila? Magkano po nilabas nila? 40 million, 30 million pataas. Eh, sa Live Good, kinikita na yun ng mga coach natin eh. Kinita na nga yan ni Coach Carlo eh. Tama mali. Di ba? Wala pang 2 buwan, kumita na siya ng more than 400,000 pataas. So, ang kagandahan dito, hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi ka nagbabayad ng tao, hindi ka nagbabayad ng pwesto, wala kang overall expenses. Ito madupit. Nagagawa mo yung negosyo kahit saan ka, basta may internet ka, basta may cellphone at ano ka, wifi. Nakita niyo po yung different? Guys, kapag sineryoso mo si Live Good, hindi lang po isang McDo meron ka dito. Hindi lang po isang Jollibee na meron ka dito. Meron ka ditong parang meron kang 4 na McDo. Masarap po ba yung pakiramdam na may 4 kang McDo?
Para kang merong 5 Jollibee kapag ikaw kumita kay Live Good. Parang meron kang 10 Starbucks. Imagine mo ang nilabas mo lang 2,950. Paano ko po nasasabi yan, guys? Kinikita na po ng mga coach natin eh. Okay, ako as of now, hindi ko pa po yan kinikita kasi ang income ko pa lang ngayon, nasa 3, magti 300,000 pa lang po ako. Tama po ba? So, maliit pa lang, hindi kagaya ng mga coach natin. Pero bakit ko po sinasabi sa inyo to? Para yung mindset ninyo is magbago. Kasi kung ang mindset niyo po, laging small business po, small-minded kayo, okay guys, maniwala kayo sa akin, kahit anong itayo yung negosyo, okay, kahit traditional business po yan, never po kayo magiging successful. Bakit? Kasi sa mindset po, meron na pong sablay. Okay, dapat po, ulitin ko po, 2,900 lang po ang nilabas nyo kay Live Good, pero dapat ang mindset mo, ang nilabas mo dito, 40 million. Ang nilabas mo dito, 50 million. Kasi months from now, years from now, pwede kang kumita ng 200,000, 300,000, even 1 million pesos per month. The moment nag-diamond rank ka. Okay? Ayun, nabanggit ni Coach Ivan. Ang pinakamaliit na income po natin dito is 500,000 per month kapag ka diamond rank ka. Imagine, okay, kung talagang saseryosoin mo si Live Good, guys, kayang 6 months, kunin po yung diamond rank. Okay, hindi na po kailangan ng 1 taon, 2 taon pag sineryoso mo talaga. Yan, proven and tested po. Proven and tested kay Live Good po, bonus na lang po yung magaling. Okay? Sa lahat po ng mga bago dito, listen to me po, sa lahat ng mga bago dito, guys, don't worry kung bago ka sa ganitong negosyo. Don't worry kung wala kang experience sa ganitong business. Okay, ang pinakasikreto, okay, inom muna tayo ng kape bago ko ituro yung sikreto bakit may mga nagkakaresulta dito kahit hindi magaling at the same time kahit bago sa ganitong negosyo. Okay? Guys, ano po yung sikreto dito? Okay, based sa observation ko, bonus na lang po ang magaling. Paano magaling? Bonus na lang po na magaling ka magsalita. Bonus na lang po na alam mo yung presentation. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan pang as of now gumaling sa presentation. Bakit? May Zoom na, may tagapaliwanag ka na, may taga-present ka na. Tama po ba? Hindi mo na rin kailangan na alam mo yun na magaling kang mag-talk. Kasi alam mo yun, ang dami dito hindi magagaling mag-talk pero kumikita ng 100,000 per month. Tama po ba? Dito kay Live Good, bonus na lang po yung magaling. Believe me, bonus na lang po. May mga crossline po ako dito na alam mo yun, nakakilala ko. Okay? Nung nakita ko po, ako, hindi naman po sa pagmamayabang kilala ko po kasi sarili ko. Sabi ko, mas magaling ako doon. Kasi never pa niya nakuha yung nakuha ko. Pero again, don't get me wrong kumbaga ang point ko dito, magaling pa ako doon eh. Pero bakit siya kumikita ng 200, 300,000 per month? Magaling pa ako doon eh. Bakit ganito yung resulta niya? Only to find out. Ang pinakasikreto dito guys is kailangan mo lang magsipag. Sige nga po, pakitype nga po sa chat box please. Sipag. Yan. Sipag. Yan. Sipag lang po yung kailangan dito. Kailangan sipagan mo lang mamorospect. Sipagan mo lang mag-invite. Sipagan mo lang kausap ka ng kausap ng tao guys. Ang tao po sa mundo hindi nauubusan. Tama po ba? Ang tao sa mundo is trillion. Okay, marami po dito. Magagaling. Pero bakit hindi nag-gold? Maraming magagaling akong kakilala na nag-live good. Bakit hindi po nila tinamaan yung platinum? Magagaling na po yung mga yun. Simply because, okay, kasi ang tatamad kasi ng iba. Sorry po Sorry po Tamad kasi silang mamrospect. Tamad kasi silang kumausap ng tao. That's why nauunaan sila ng mga masisipag na hindi magaling. Tama po. So ako po yan, yung meron pong isang nag-diamond kay Live Good. Nung nakita ko po siya mag-talk, nakita ko po siya, na-share niya po yung experience sa akin, nakaka-inspire naman. Na-inspire ako, na-motivate ako. Pero mas nanggigil ako, na-inspire ako, na-motivate into positive. Okay? Sabi ko, kung siya nag-diamond, alam ko, mas magaling ako sa kanya. Possible, magiging diamond din ako. Kasi kilala niyo yung sarili niyo eh. Tama po ba? Pero again guys, marami po dito kay Live Good. Hindi na kailangan ng pagalingan. Bonus na lang po kapag ka magaling ka.
Ang kailangan mo lang dito, sipagan mo mag-prospect, sipagan mo mag-post, sipagan mong kumausap ng mga tao, mag-invite na mag-invite na mag-invite. Tama po pa kasi sa kakasipag mo ma-prospect, sa kakasipag mo mag-invite, gumagaling ka guys. Nakikita mo kung ano yung effective sa'yo. Nakikita mo kung ano yung proven and tested sa'yo na approach. Kasi guys, magkakaiba tayo ng effective ng approach eh. Possible yung effective na approach sa akin, hindi effective sa'yo. Possible yung effective na approach sa'yo, hindi rin effective sa akin. Kasi magkaiba tayo ng personality. Tama po ba? Pero guys, sabi nga nila, kapag gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan mo siya ng gawin ng paulit, ulit, ulit. So, ibig sabihin, kapag ka lagi mong ginagawa na mamrospect ka, nag invite ka, kung sino-sino yung kinakausap mo, guys, gagaling ka sa kakatok mo. Kumbaga guys, bakit ko po sinasabi to? Kasi, baka, mostly po mga kalahati siguro dito, mga 3/4, mga new blood, o bago po sa ganitong negosyo. Ako na po magsasabi sa inyo guys, may mga gold rank po ako ngayon sa team ko na never nag-network, never merong sales na background. Ayan, si Saysay. 1 month pa lang po yan, pero nagawa niya po mag-gold ng isang buwan. Ang total kinita po niya ngayon, so hindi naman po sa pagmamayabang, no, para ma-inspire kayo. Guys, 100,000 na po siya ng isang buwan, gold rank. Ano po, siya po ba nagtatok? Guys, ang ginagawa niya basta, sinishare niya lang yung live good ng excitement. At the same time, araw-araw meron siyang kausap, araw-araw may pina-follow up siya, araw-araw nag-i-invite siya non-stop. Guys, non-stop. Nilagpasan niya pa yung mga ibang networker na kakilala ko. Kaya proven and tested kapag ikaw ngayon nakikinig, basta sipagan mo lang, sipag ng kausap, ng kausap, ng kausap. Eventually po, di ba? Makukuha mo yung resulta mo. Tama po ba? So, meron po akong kakilala, isa pa, nag-diamond rank. Nag-diamond rank po dito sa Live Good. Okay? Hindi rin po siya kaano magaling mag-talk. Ang ginagawa lang po niya, laging yun lang. Kapag may mga guest yung mga downline niya, talk lang siya ng talk. Tapos kung sino-sino yung mga kinakausap niya, eventually, nakikita niya yung mga right people. Tama po ba? Kumbaga, meron tayong numbers game eh. Okay? Halimbawa po ako, ang kinakausap ko 5 isang araw. Pag ikaw ang ginawa mo, kumausap ka ng 10, 20 isang araw, possible po, mas malalagpasan mo po yung resulta ko at resulta ng mga coach mo. Bakit? Kasi mas madami kang ginagawang kinakausap na prospect at ini-invite. Tama po ba? Again po, hindi ko po sinabing hindi mo kailangan maging magaling ha. Bonus po na magaling. Pero along the way, kakasipag mo araw-araw. Okay, yung lagi kang may kinakausap, pina-prospect, pina-follow up. Magugulat ka ngayon, ang galing mo na ma-prospect, ang galing mo na mag-invite, ang galing mo na mag-talk. Bakit? Kasi araw-araw mo po siyang ginagawa. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng 2 tips. Every time na ako po nagtuturo, bakit nagkakaroon ng resulta, yung mga ginaguide ko. Number 1, okay, ito po yung pwedeng maging pattern nyo. Okay, number 1, prospect or invite. Number 2, skills. Guys, ito lang po yung 2 na problema. Bakit hindi mo makuha yung goals mo? Number 1. Kaya number 1, hindi mo nakukuha yung goals mo kasi konti kaya nakausap mo. Yan po yun. Baka kinakausap mo isang araw, isa lang, 2, 3. Try mong 10 isang araw. I-multiply mo ng 30 days. Ilan yun? 30 times 10, 300. Isang buwan ang kinausap mo. Tama po ba? Numbers game. Gawin mong 20. 20 person per day times mo ng 30. Ilan po yun? 600 prospect invite na ang ginawa mo. Ngayon, ganito. Numbers game. Maniwala ka sa akin, imposible sa 600 na yon. Imposible sa 300 na kinausap mo isang buwan. Wala pong magtiwala doon na 30, 40, kahit hindi ka magaling mag-approach. Tama ba? I-invite mo lang sila, bitbitin mo lang sa Zoom. Pakausap mo lang sa coach mo, automatic. Di ba? Sila na bahala. Tama po ba? Yun po, numbers game, number 1. Yun yung pinakauna. Kaya hirap ka magkaroon ng resulta kasi konti ang kinakausap mo. Guys, wala pong perfect approach. Wala pong magic approach. Again,
possible kung ano po yung tinuturo ng coach mo, bonus lang yon. Pero kapag ikaw, numbers game ang ginagawa mo, 10 isang araw, 20 isang araw, maniwala kayo sa akin, isang buwan tatamaan mo yung 30, 40 na pay-ins. Yun po yung number 1, numbers game. Number 2 po, yung skills na tinatawag. Kung ang kinausap mo 300, kung ang kinausap mo 600 isang buwan, pero ni isa walang sumali. Di ba? No, ni dalawa walang sumali. Ibig sabihin, may problema ka sa skills. Skills, paano ka kumausap ng tao, paano ka mag-invite, paano ka mag-scheduling. Okay po ba yon? Ulitin ko po, kapag ginawa mo na yung numbers game, isang araw 20 non-stop, kausap ka ng kausap ng kausap, tinuloy-tuloy mo yan. Wag lang po isang araw Gawin mo ng isang buwan o 2 buwan. Puro 20, puro 10 araw-araw. Hit mo yung 500, 600 ng isang buwan. Pag walang nag-pay-in sa'yo, wala ka na set na schedule. Kahit 5, kahit 5 pay-ins, wala ka. Guys, ibig sabihin, check mo yung approach mo. Baka may mga nababanggit ka dapat hindi mo banggitin. Baka meron kang nasasabi na dapat hindi mo sabihin kasi nag-i-invite ka muna. Baka nag-i-invite ka ng ginagawa mo, nag-present ka na. Baka nag-i-invite ka, sinasabi mo yung pangalan ng kumpanya, live good, maglalabas ka ng 2,900. Baka yun ang lagi mong sinasabi. Kaya nahihirapan ka mag-invite. Okay, check mo yun. Dalawa lang yun, guys. Una, okay, kapag konti ang kinakausap mo, okay, may factor po. Kapag ikaw may skills, magkakaroon ka ng pay-ins. Okay ba yon? Pag konting kinakausap mo, 2 isang araw, 3 isang araw, nang tuloy-tuloy ng isang buwan, the moment may skills ka, magkakaroon ka ng resulta. Yun nga lang medyo mabagal. Okay po ba yon? Pangalawa, kapag marami yung kinakausap mo, isang araw 20, ng araw-araw yan, okay, at the moment na hindi ka pa rin nagkakaroon ng pay-ins, wala ka pa rin nasa-set na schedule or wala ka pa rin na-invite, check mo yung approach mo. Baka may mga dapat hindi ka banggitin na hindi mo nababanggit. Kailangan mong ayusin yon. Kailangan mong i-adjust yon. Magpaturo ka sa coach mo ano yung mga magic word na tinatawag. Yung dapat mag-build ka lang ng curiosity, dapat sabihin mo subscription business, dapat kung gusto niyang kumita ng dollars kahit nasa bahay lang, weekly and monthly, yung mga ganung magic word. Magic word. 'Di ba? Yun yung i-check mo, yung dalawa na yan. Maniwala ka sa akin, pag ginawa mo yung dalawa na yan, tama ang approach mo. Okay, nagbibuild ka ng laging curiosity. Tapos araw-araw, 10, 20, non-stop ng isang buwan. At kapag na-hit mo yung 300, 500 ng isang buwan, maniwala po kayo sa akin. Pagdating ng 2 months, 3 months, tatamaan mo yung gold platinum. Yan po yung sikreto ko. Every time po nag-network ako. Ang sikreto ko po, every time ako nagsisimula mag-network, naka-mindset agad ako, isang buwan, 500 ang kakausapin ko. Guys, 500. Kahit hindi ko kakilala yan, i-add ko yan, i-message ko, basta talk lang ako ng talk. Kasi yun ang pattern eh. Galing po yun kay Eric Worre, mentor Eric Worre. Yan po yung successful na entrepreneur, na motivational speaker na maraming ginagay dyan na kumikita ng 10 million, 30 million per month, si mentor Eric Worre. Ang sikreto lang dyan is numbers game at the same time, yung approach check mo lang. Kaya bakit si Saysay po? Si Saysay hindi magaling mag-talk. Ay, yung leader ko ngayon nakikinig, si Saysay new blood po sa ganitong negosyo. Pero po araw-araw, mahigit 10 po yung kinakausap po niyan. Isang araw po, may laging 10. 5, 10 po yung laging kausap namin na-invite po niya. 5 hanggang 10 po araw-araw until now. Guys, until now, 5 hanggang 10 ang kinakausap niya. Kaya po niya na-hit ng gold. Kaya po niya na-hit ng 100,000. Kailangan mo lang, damihan ang kinakausap mo. Sipag ng sipag ng sipag. Eventually, kakasipag mo, doon ka gagaling. Eventually, kakasipag mo, doon ka magiging malupit. Maniwala po kayo sa akin, pag ginawa mo yung pattern na yan, araw-araw 20, tapos tama pa yung approach na ginagawa mo, possible, tatamaan mo yung 10, 20 direct sa isang buwan. Okay ngayon, sa lahat po ng mga nag-i-invite na nahihirapan, meron po akong i-share sa inyo. Sa lahat ng mga ayaw na mag-invite dito, kasi ang sikreto lang talaga invite eh. Invite ka lang ng invite. Tama, ngayon, ito po. Gusto niyo po ba ng kwento? Share ako ng isang kwento sa inyo. Okay? So, meron pong isang grupo ng scientists. Alright? So, familiar naman po kayo sa mga scientists, di ba?
So may isang grupo ng scientists, nag-experiment po sila, okay? Kumuha sila ng isang aquarium, okay? Yung aquarium na yun, nilagyan nila ng tubig. Tapos, after nila nilagyan po ng tubig, binigyan nila ng harang sa pinakagitna. Okay? Yung harang, yung glass. Okay? Ay, sorry. Hindi pa, sorry, nawala ako. Gumawa sila ng aquarium, tapos, naglagay po sila ng dalawang isda. Okay? Dalawang isda doon sa aquarium. Isang malaking isda at isang maliit na isda. Okay? Ngayon, after nila nilagay yung dalawang isda na yon, nakita nila, yung malaking isda, lagi nilang kinakain. Yung maliit na isda. Okay? Tapos after kainin ng malaking isda yung maliit na isda, guys, lagnagay na naman sila ng maliit na isda sa aquarium. Every time na naglalagay sila ng maliit na isda sa aquarium, laging kinakain ng malaking isda yung maliit yung laging kinakain ng malaking isda yung maliit na isda. Okay, ngayon ang ginawa nila, naglagay sila ng harang sa pinakagitna ng aquarium. Naglagay po sila ng glass. Okay? Ngayon, yung malaking isda nasa kabilang side at yung maliit na isda naman nilagay nila sa kabilang side. Ngayon, nung nakita ng malaking isda, susubukan niya ngayon kainin yung maliit na isda. Hanggang alam mo yun, bawat ina-attempt niya na kainin yung maliit na isda, laging nauuntog yung uso niya. Laging nauuntog yung mukha niya dun sa glass kasi nilagyan nila ng harang. Okay, siguro ano yun? Nag-try ng mga 20, 30 yung malaking isda. Pero alam niyo po ba, dumating sa time, tinanggal na nila yung harang ng pinaka-aquarium. Wala na yung glass. So, ibig sabihin, every time na pwedeng kainin ng malaking isda yung maliit na isda, pwede niya lang makain. Pero alam po ba, nakita ng mga scientists, never na nag-attempt, sinubukan ng malaking isda na kainin yung maliit na isda. Never na never. Okay? Ngayon po, anong moral lesson? Sa pag-i-invite, minsan mag-i-invite ka ng isa, dalawa, tatlo, walang sumasali, binablock ka. Mag-i-invite ka ng pang-apat, ng pang-lima, pang-anim, hindi ka binibigyan ng chance para pakinggan yung negosyo na pinapakita mo. Ang dami mong ini-invite. Pero dumating ka sa point na alam mo yung takot ka na mag-invite. Bakit? Ang iniisip mo, ay baka kasi ma-reject na naman ako. Ay baka kasi pagtawanan na naman ako. Ay baka kasi block na naman ako. Ay baka kasi alam mo yun, hindi na naman siya maniwala sa akin. Guys, you never know. You never know. Doon sa aquarium, yung story kanina. Yung malaking isda, guys, isang try na lang sana. Isang try na lang sana na kainin niyo yung maliit na isda. Makakain na niya eh. Tama, mali. Isang subok na lang yung isang try na lang sana eh. Tama po ba? Same sa pag-i-invite. Same sa pamamrospect. Isang invite mo na lang sana, pero dahil takot ka na mag-invite, kasi ang mindset mo pag nag-invite ka, mare-reject ka, madi-discourage ka, pagtatawanan ka o baka i-block ka, you never know, yung last na i-invite mo, yun na pala yung taong maniniwala sa'yo. You never know, yung last na i-invite mo, yun na pala yung tamang tao na binibigay o ibibigay sa'yo ni Lord. Pero dahil takot ka na mag-try, takot ka na sumubok, hindi mo ngayon nalaman na yung tamang tao na yon ang magbibigay sa'yo ng thousand of members under sa organization mo. Anong moral lesson, guys? Wag na wag kang matakot mag-try ng try. Tandaan mo, you never know. Hindi mo malalaman ang isang bagay hanggat hindi mo sinusubukan. Tama po ba? Parang ako. Marami akong kumpanya na sinalihan. Pero naniniwala pa rin ako na makaka-timing ako ng isang kumpanya na long term, makaka-timing ako ng isang kumpanya na US, makaka-timing ako ng isang kumpanya na maganda ang kultura, merong right culture. Okay? Pinanghawakan ko yun. That's why ngayon nakuha ko po siya. Binigay ng higher creator. Kasi nagtry ako ng paulit-ulit. Same sa you guys. Again, binigyan kita ng konting technique. Sipagan mo mag-invite at mag-prospect. Magpaturo ka yung mga konting approach sa mga coach mo. At the same time, huwag mong tantanan. Huwag mong tigilan yung pag-invite. Maniwala ka sa akin. Makikita mo yung right people. Alam ko po, ayan, marami po dito, yan, sila Coach Ivan, sila Coach Carlo. Alam niyo po ba, kahit kumita na po ng malalaki sila Coach Ivan, even na ako, kahit kumita ako ng malaki,
Still po, nare-reject kami. Still, na-discourage kami. Still, merong mga taong hindi naniniwala sa amin. Guys, alam namin, ang skills namin, pag kami kumausap ng tao, kaya namin paiyakin yan. Kaya namin i-closein yung tipong banggitin lang namin yung mga magic word. Pero bakit meron pa rin hindi sumasali? Bakit meron pa rin hindi mga naniniwala? Kasi po, sila po yung mga maling tao. Kahit gaano ka kagaling mag-talk, mag-invite, ma-prospect, pag maling tao yung kinakausap mo, guys, hindi po yan sasali. Maniwala kayo sa akin pag hindi right people. Eto, based on my experience, minsan may isang tao na walang experience, basta in-invite lang. Yung in-invite niya nga, yung sinabi na nga yung capital eh. Minsan, dapat wag mo munang sabihin eh. Minsan nga, sinabi na yung pangalan ng kumpanya na dapat hindi mo sasabihin yung pangalan ng kumpanya. Tama po ba? Para makapagbigay ka ng curiosity. Pero dahil right people, tamang tao yung kinausap niya, sumali pa rin siya. At yun ang nagpalaki ng organization nung tao na yon. Anong point ko? Sa kakausap mo ng prospect, kaka-invite mo, makikita mo yung tamang tao na matagal mo nang hinahanap. Yung matagal mo nang hinahanap na right people, okay? Yung hinahanap po, hinahanap ka din niya. Ulitin ko po, yung hinahanap mong right people na magpapasabog ng network mo, magbibigay sa'yo ng thousand of people, hinahanap ka din niya. Kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mo mamrospect ka na mamrospect, mag-invite ka na mag-invite para magtagpo kayo at makita mo siya. Okay po ba yon? So again, invite, numbers game, 10 isang araw, 20 isang araw, non-stop po yan. Wala kang pakialam sa mga nagno-know, wala kang pakialam sa mga hindi ano mo yon, hindi naniniwala. Tandaan po natin, kapag kayo nag-i-invite, tatlo po yan. Number one, kapag ka hindi po siya sumali, number one, kailangan ng right timing. Okay? Kailangan ng right timing. Baka hindi pa siya tamang tao para sa'yo. Baka alam mo yun, kung nag-enjoy pa siya sa kinikita niya, baka kakapasok lang ng trabaho niya, tama, o hindi pa niya kailangan ng pera. Tama po ba yun? O baka alam mo yun na may nagsusupport pa na pamilya sa kanya. Yun po yung mga hindi pa right timing. Okay? Kailangan, yung mga tao na yan, isulat po yan. Kailangan may prospect list ka. Okay, lahat ng mga kinakausap mo, ilista mo yan para alam mo kung sinong binabalikan mo. Number one, yung mga ina-approach mo, sila yung mga hindi tamang tao. I mean, hindi pa ready, sorry. Hindi pa ready. Pangalawa, yung mga ina-approach mo, sila yung talagang hindi para sa ganitong negosyo. Tandaan po natin, i-accept na natin na hindi lahat sasali sa negosyo natin. Tama, hindi nga lahat magiging doktor, hindi nga lahat magiging teacher, hindi lahat magiging mahirap, hindi lahat magiging police, hindi lahat magiging piloto, hindi lahat magiging negosyante. Bakit imagine mo kung lahat ng tao sa buong mundo mayaman? Ngayon, may kotse ka. Sino magpapagas ng kotse mo? Sinong magbibigay ng service sa'yo? Wala na. O pag gusto mo pumunta ng Japan, kapag gusto mo pumunta ng Korea o US, 'di ba? Sasakay ka ba ng eroplano? Hindi na, wala nang magiging piloto kasi mayaman na lahat. Anong gagawin mo? Eh di gagamitin mo sasakyan, ilang months bago ka makarating sa Japan. Tama po ba? O baka nga wala nang ano eh. Baka wala nang barko eh. Bakit? Wala nang makikipagtrabaho. Anong point ko? Hindi lahat sasali. Hindi lahat magiging yayaman sa ganitong negosyo. Kaya the moment may nakausap ka, okay, dalawa lang yan. Either hindi pa tamang tao, hindi pa siya ready, pero isulat mo sa prospect list mo yan. Ulitin ko, isulat mo sa prospect list mo yan. Bakit? Kasi baka yung tao na yan naghahanap ng resulta. May mga ganong tao. Pag nakita niyang kumita ka ng pera, ng dollars, pag nakita niyang nagkaroon ka ng resulta at in-approach mo siya, sasali na siya. May mga ganong tao. Pangalawa, baka nag-enjoy pa siya sa kinikita niya. Baka alam mo yon na mali pang timing. Okay? Bakit may prospect list? Para every week, every day, may pina-follow up ka. Kasi bakit ito? Guys, ito po. Papasok na yung prospect list, di ba? Nilista mo ngayon yung 500. Nilista mo ngayon yung 300. Pagdating mo sa pinakadulo, 300, babalik ka ngayon sa number 1 ng prospect list mo. Babalik ka sa number 2, number 3, number 4, number 5. Ipa-follow up mo sila. Babalikan mo sila. Sasabihin mo na, hello, Sai. Hello, Don. Kumusta na araw mo?
'Di ba? Gusto ko lang i-share sa'yo yung last month na nabanggit ko sa'yo na subscription business. Right now kasi kumita na ako ng $200, $300. So maliit lang siya, pero alam mo sobrang thankful sa akin kasi part-time lang naman. Anyway, kaya ko to sinasabi sa inyo, sa'yo, kasi gusto ko, kung sakali, na ready ka na, let me know. Or kung may mga kakilala ka na gusto kumita ng dollars, please i-refer mo sa akin para matulungan natin sila. Anyway, God bless, Sai. Tapos, number 2 ulit. Same. Ang sasabihin mong approach, number 3, number 4, number 5. Habang pina-follow up mo yung 1 to 5 mo, 1 to 10, babalik ka doon sa 300, dagdagan mo ulit yung prospect list mo, gawin mong 301, 302, 303. Maniwala ka sa akin, pag yan ang ginagawa mo, prospect list, kausap, follow up, prospect list, kausap, invite, maniwala ka sa akin, 3 months tatamaan mo platinum. 1 month tatamaan mo gold. Lahat ng mga mag-gold, lahat ng mga nag-gold, lahat ng mga nag-platinum, diamond, tanungin niyo po ano pong sikreto nila. Marami lang po silang kinakausap, pina-follow up, ini-invite. Yun lang po. Kasi baka kasi napapakinggan mo yung coach mo, napapakinggan mo ako, ay ang galing kasi niya eh. Magaling kasi sa mag-talk eh. Magaling kasi sa mag-close eh. May experience na kasi eh. Guys, ako na po magsasabi sa inyo. Kahit wala kang experience, kahit hindi ka masyadong magaling, basta gawin mo lang yung advice na yung sinabi ko sa iyo na nagwo-work sa akin at nagwo-work sa mga hinahawakan ko na mga members. Yung kausap ka lang ng kausap, araw-araw numbers game. Gamitin mo yung mga magic word, yung curiosity. Tapos araw-araw kumakausap ka, nag-i-invite na mag-prospect, mag-follow up ka, mag-follow up. Diyan mo lang ikutin yung gagawin mo ng 1 buwan, ng 2 buwan. Maniwala ka sa akin, tatamaan mo yung gold. Pinakamaliit na yan. Or else baka tamaan mo yung platinum. Okay? So yun po yung kumbaga yun po yung yun po yung pinaka siguro na ma-share ko na bakit kasi baka 'di ba lahat po dito mga bago. Baka kasi iniisip niyo magagaling kami, may mga experience kami. Baka marami ka na rin kinausap na hindi muna payas. Ngayon alam mo na dito bonus ang magaling. Basta marami kang kinakausap. Guys, hindi mo pwedeng sabihin sa akin, sa amin, wala na po kasi kaming makakausap. Ubus na po kasi yung mga kakilala namin. Ubus na po kasi yung mga kaibigan namin. Ubus na po kasi yung mga kamag-anak namin. Ano mas madami, kakilala mo, hindi mo kakilala? Ano mas madami, kamag-anak mo, hindi mo kamag-anak? Mas madami yung hindi mo kakilala at hindi mo kamag-anak. Billion po ang tao. Mag-search ka lang sa Davao, mag-search ka lang sa Cebu, sa Hong Kong, Singapore, kung saan yung target market mo, makakahanap ka na at libo-libong tao. Sorry to say, baka tinatamad ka lang. Baka tamad ka lang. Okay, guys, sabi nga sa Bible, walang nagkakaroon ng magandang maginhawang buhay na tamad. Okay? Itong lesson na sinasabi ko sa inyo, para makita nyo po na dito kay Live Good, bonus na magaling. Pag masipag ka dito, sipagan mo, damihan mo yung kinakausap mo non-stop. Okay? Maniwala ka sa akin po, marami kang directs. Kikita ka agad ng malaki. Tama po ba? And lastly po, before I end, okay, kasi hindi na po ako nag-NDO, so ano lang, kumbaga, share lang. Ngayon, before I end, gusto ko pong i-highlights dito yung subscription natin. Okay? Alam po natin lahat tayo, meron tayong 580, 590 pesos na binabayaran. Guys, sa lahat po ng kung happy subscribers ka, kung abangers ka, pag sinabing happy subscribers sa abangers po, hindi ka nag-i-invite, hindi ka nagpapapasok ng tao. Basta ang goal mo lang, mag 590 ka o 580 pesos. Suggest ko sa'yo, huwag ka mainip. Okay? Sabi nga ni Coach Fernan 2 years maximum. 2 years maximum lang, huwag ka maiinip. Ako po, lahat ng kausap ko, I mean lahat ng direct ko, sinasabi ko sa kanila, pag 2 taon, hindi ka kumita ng dollars, ibabalik ko lahat ng monthly subscription mo 2 taon. Bakit? Bakit ako ganun ka-confident? Guys, nakita niyo po yung matrix, pailalim lang yan. Lahat po ng mga sasali sa ilalim lang. As of now, we have 850,000 members worldwide. What if 3 years from now, 5 years from now, si Live Good magkaroon siya ng 50 million members worldwide? Magkaroon siya ng
232 million members, subscribers worldwide, kagaya ni Netflix. Saan dadalhin ni Live Good yung 30 million, 50 million, 100 million, or 200 million? Eh di sa ilalim natin, bakit tayo ang nasa taas eh? Tama mali. Walang ibang choice ang kumpanya kundi sa ilalim. Guys, ginawa po ni Ben Glinsky, ang mahal nating CEO, yung Matrix para lahat. Kasi guys, si Norder Gazan, more than 30 years na po siya, 40 years na po siya sa networking. Si Ben Glinsky, more than 20 years na po siya sa networking company. Alam na po nila na hindi naman talaga lahat magagaling. Tama, hindi naman lahat talaga magagaling mag-invite, hindi naman talaga lahat magagaling magbenta. Yun po yung nakita nilang na problema sa networking. Kaya ang kumikita sa ibang kumpanya, yung mga low decals, yung mga nasa taas lang, yung mga nauna lang. Hindi kumikita yung mga nasa ilalim, guys. Kaya ginawa ng solusyon ng kumpanya natin, si Ben Glinsky and Norder Gazan, yung Matrix para kahit hindi magaling mag-invite, magbenta, still papasig ka ng $2,000 per month. 114,000 po yan per month, guys. Okay, talaga po, may mga nauuna na napupuno Matrix. May mga nauuna na 1 month pa lang, 1,000 na yung tao nila. 1 week pa lang, may 10 tao na sila. Okay, 3 weeks pa lang, automatic meron na silang 100. Huwag kang mainggit. May mauuna talaga, meron talagang medyo mauuli at mauuli. Pero at the end of the day, isa lang naman ang pupuntahan natin, lahat tayo pe-pension. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Kasi the moment na nainip ka, maniwala ka sa akin, pag ikaw nainip, next year, mag-open yung natin, magkakaroon tayo ng warehouse sa Pilipinas. Pag nagkaroon tayo ng warehouse sa Pilipinas, masusubukan ng mga taga-Pilipinas yung ganda ng produkto natin. Maniwala ka sa akin. Tama po ba? Imposibleng hindi ka bebentaan ng mga kakilala mo o kahit hindi mo kakilala. Imposibleng hindi ka bibili. Tama? Kasi napakaganda ng produkto natin. Mura. 50% to 75%. Tama po ba? Which is, imposibleng hindi ka bibili para personal use mo. Tama po ba? Imposible na hindi ka din magkakaroon ng attempt na magbenta. Bakit? Ang tubo, kalahati. 75%. Anong point ko? Pag nakilala yung produkto ni Live Good, next year, nagkaroon tayo ng warehouse sa Pilipinas, babalik ka din eh. Maniwala ka sa akin. Babalik ka. Monthly ka ulit, subscription ka ulit. Para ma-avail mo yung discount. Para maging user ka o magbenta ka. Or else, doon ka mag-i-invite. Imposible hindi ka babalik. Bakit? Pa-trending na si Live Good po. Nakikilala na po siya sa Pilipinas, sa ibang bansa nga, sikat na siya eh. Next year, mas makikilala pa po si Live Good. Ngayon, dahil hindi ka nag-monthly subscription, let's say 6 months kang hindi nag-monthly subscription. 6 months, next year. Tapos sinabi mo ngayon na sayang pala, dapat pala inalagaan ko ng 6 months. Dapat pala inalagaan ko ng 1 taon. Eh di sana malaki na rin yung matrix ko ngayon. Eh di sana ngayon nagma-monthly subscription, nagpa-passive income na rin ako. Yan din naman ang sasabihin mo pagdating ng araw, pagdating ng taon, next year. Bakit mo pa bakit ba ma-experience mo yon kung ngayon pa lang alam mo na kung mangyayari yon? Tama po ba? Ngayon, guys, natiis mo nga eh. Sorry, natiis mo nga magbayad ng 3 taon eh. 5 taon. Depende kung kailan ka nagsimula mag-work at magbayad ng mga subscription mo. Kuryente, tubig, wifi, insurance. Natiis mo ng 3 taon yan, natiis mo ng 5 taon yan. Eto, sasabihin ko sa'yo, magbabayad ka yan. Magbabayad ka monthly hanggat nabubuhay ka. Uulitin ko. Magbabayad ka ng monthly subscription mo kahit hindi kay Live Good hanggat nabubuhay ka. Anong point ko? Magbabayad ka ng monthly subscription, yung mga bayarin mo, hindi mo sila tatanggayan. Tama po ba? Na hindi ka naman bibigyan ng pension na 114,000 per month years from now. Nagbayad ka ng 3 taon, 5 taon sa mga monthly subscription mo na hindi ka naman binigyan ng pension, ng dividendo ng Meralco, ng insurance, ng wifi. Hindi ka naman binigyan pero natiis mong bayaran. Ito pa kaya si Live Good? Ito pa kaya si Live Good na bibigyan ka ng pension, bibigyan ka ng monthly 114,000 per month. Let's say sabihin na natin 2 taon. 2 taon, 13,000 pesos.
lang ang ginastos mo sa monthly subscription. Kung after naman ng 2 taon, okay, after naman ng 2 taon, kahit mag-start ka ng 10,000 buwan-buwan, 20,000 buwan-buwan, still, the moment kumita ka ng ganon, guys, palaki na po ng palaki yan. Okay? The moment kumita ka, nagsimula kang kumita ng 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, tuloy-tuloy na po yan ng hanggang 114,000 pesos per month. Bakit ko po sinasabi sa inyo to guys? Kasi ayoko po dumating sa araw, pagdating ng taon, nasasabihin mo na sayang. Nung 850,000 pa lang yung Live Good, dapat inalagahan ko na yung monthly subscription ko. Kasi ngayon si Live Good 5 million na. Ngayon si Live Good 10 million na. Ngayon si Live Good 30 million na. Kung inalagaan ko lang sana noon, kung tinaga ko lang sana noon, di sana, meron na rin akong 114,000 per month. Yan ang sasabihin nyo guys pagdating ng araw, pagka give up mo yung monthly subscription mo. Guys, walang masama kung gusto mo happy subscribers ka lang. Walang masama kung gusto mo abangers ka lang, naghihintay ka ng spillover. Ang gawin mo, mag 1 year mag 1 year advance ka. At least nakasave ka pa ng 2 months. 10 months lang ang babayaran mo. Walang masama kung gusto mo na maghihintay ka lang ng spillover. Okay? Basta alagahan mo yung monthly subscription mo po. Kasi maniwala po kayo sa akin. Magsisisi po kayo pagdating ng araw. Again, ulitin ko po, people can lie, but numbers don't lie. Hindi natin pwede pagsinungalingan. Sa company natin may kumikita ng 1 million per month, 3 million per month, 5 million per month. Hindi natin pwedeng pagsinungalingan na si Live Good, 10 months pa lang. Pero 850,000 na po tayo members worldwide. Maniwala po kayo sa akin, next year, di ba nakuha ni Live Good yung 1 million niya ng isang taon? Maniwala kayo, another 1 year pa. Hindi lang 1 million ang madadagdag kay Live Good. Maniwala po kayo sa akin. I-record mo to. Pag ito, hindi nangyari, balikan mo ako. Bibigyan kita ng 50,000, 100,000. Isang taon, si Live Good, nagawa niyang 1 million members, subscribers. Maniwala ka sa akin, next year, bago matapos ang 2024, ang madadagdagan kay Live Good, hindi lang 2 million, kundi 3 million pataas. Bakit? Kasi may volume na. Okay? Kasi momentum na si Live Good. Marami na mga magagandang positibo sa products. Marami nang kumikita ng mga malalaki, nakapaglabas ng sasakyan, nakabili ng bahay, kumikita ng 6 to 7 digits per month. Tawag po dyan momentum. Okay, kapag ka nagka-momentum si Live Good, maniwala kayo sa akin, ang 1 million, baka 2 buwan, 3 buwan lang, automatic 1 million, 1 million agad ang volume ni Live Good. The moment nagkaroon tayo ng 5 million, 10 million, guys, mabilis na lang po yung panibagong 10 million, 50 million na members. Kaya ko po sinasabi to sa inyo guys para hindi po dumating sa point dahil lang sa 580 pesos nangihinayang ka. Dahil lang sa 20 pesos per day, pinagpalit mo yung pension, yung 114,000 per month. Darating ang araw, 1 year from now, pag hindi ka nakinig sa akin, hindi ka nakinig sa mga coach mo, babalikan mo tong Zoom na to na dapat inalagahan mo na yung monthly subscription mo. Okay, so kumbaga, actually guys, marami pa akong nakasulat. Ito, wait lang, hindi nakikita. Yan, marami akong nakasulat dito, pero nakalahati pa lang pala. Kalahati pa lang pala yung na-share ko. So, pero siguro, maybe next time, kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon ulit para makapag-share, makapag-training, itutuloy natin tong take note ko kanina. So, again, pasensya na po kung wala akong slide kasi guys, sanay talaga ako sa ganito na tuloy-tuloy mag-talk. And before matapos po itong aking talk, I want to give the credit kay Coach Ivan, kay Coach Carlo, sa lahat po ng mga leaders na nandito ngayon na naging reason bakit may Team Elevate, bakit nandito ako ngayon sa rank ko, bakit ako kumita ng kahit papaano ng kinita ko ngayon. Guys, hindi po ako magiging platinum rank. Hindi po ako kikita ng kung yung kinita ko ngayon, hindi po ako magkakaroon ng malaking grupo kung wala po ang Team Elevate. Wala po ako ngayon sa harapan ninyo, hindi ako nag-share, wala po yung resulta ko kung wala si Coach Ivan, kung wala si Coach Carlo, kung wala si Coach Ray at yung mga ibang leaders, coach, mentor na bumubuo ng Team Elevate. Kaya guys,
The moment na binigyan kayo ng actually po, isa po yan sa pinakamalaking guys, pinakamalaking team po yan. Maniwala kayo sa akin, kumbaga numbers don't lie. Sobrang, wala pa silang 3 months pero more than 1,500 na po sila. Okay, kaya lahat po ng mga sasabihin nila, lahat po ng mga ituturo nila sa inyo guys, lahat po ng mga sasabihin, gawin lang po ninyo. No excuses muna. Kumbaga dapat po, sabi nga po niya sabi nga po ni Tony Robbins, kung si Tony Robbins po isa pong sikat na motivational speaker, successful entrepreneur at kilala po 'yan, local, international. Sabi po niya, if you want to become successful, find someone who has achieved the result you want. Copy what they do and you achieve the result you want. Maghanap ka daw ng mentor, ng coach na successful, na nakuha niya na yung pinapangarap mo, na nakuha niya na yung gusto mo, na nakuha niya na yung goal mo, magpa-guide ka sa kanya, okay, magpaturo ka sa kanya, magpa-mentor ka sa kanya, kahit anong sabihin niya gawin mo, kahit anong sabihin ng iutos niya sa'yo, basta legal, ethical, moral, yes coach ka lang, yes mentor ka lang. Wala nang kasi-kasi. Bakit? Hindi naman po kami, yan, sila Coach Ivan, hindi naman po yun magpapagawa ng ikakasira ng negosyo nila. Sinong tanga? Sorry Sinong tanga? Ang sisirain niyang sariling negosyo niya. Kaya nga nagnegosyo yun para maging successful, para kumita ng pera eh. Tama mali. Kumbaga, ang point ko dito guys, 'di ba? Lahat ng isasabihin, ipapagawa ng mga coach nyo, lahat po yan para sa inyo. Lahat po ng mga sasabihin nila sa inyo na advice, gawin nyo lang, walang kasi-kasi. Bigyan nyo lang alam mo yan, gawin mo lang whatever it takes. Kasi the moment nagkasi-kasi ka na, the moment na nag-excuses ka na, ibig sabihin po, okay, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Tandaan mo, kahit sino pang kahit si Mentor Eric Worre pa, kahit si Mentor Jaylin pa, si Mentor, ano pa yan, si Chairman, lahat kung sino yung mag-guide sa'yo ng 2 taon, 1 taon, kapag hindi mo sinusunod kung ano yung sinasabi niya, kapag lagi kang may excuses, okay, kahit yung tao pa na bilyonaryo ang mag-mentor sa'yo, magturo sa'yo, mag-coach sa'yo, kung hindi mo naman ginagawa, kung hindi mo naman ina-apply kung ano yung sinasabi niya sa'yo at mga tinuturo, nonsense pa rin yun. Hindi ka magkakaroon ng resulta. Kaya the moment na may sinabi yung coach mo, yung upline mo, yung mentor mo, yes coach ka lang, yes mentor ka lang. Okay, and yun po, tapos na ako. Maraming salamat, Coach Ivan, Coach Carlo, and sa lahat ng mga leaders na nandito. Thank you po. I hope na you learn a lot kahit pa paano na medyo wala tayong slide. Basta kung ano lang po yung experience natin, yun po yung na-share ko. Okay? Galing, And coach. okay, so Super. salamat po.